Kumusta mga kasaliksik? Sa nakalipas na 20 taon, tahimik ngunit tuloy-tuloy ang naging pagbabago ng Chinese Navy mula sa pagiging isang regional na puwersa tungo sa pagiging pinakamalaking naval fleet sa buong mundo base sa bilang ng mga barko. Ang ganitong mabilis na paglago ay hindi lamang produkto ng agresibong paggastos sa militar, kundi bahagi ng mas malalim na estratehiya ng Beijing upang hamunin ang matagal ng dominasyon ng Estados Unidos sa Indo-Pacific. Hindi na kaila sa mga eksperto ang layunin ng mga kilos na ito. Ihanda ang China sa posibleng direktang labanan laban sa Amerika, partikular sa mga lugar na itinuturing nitong core interests tulad ng South China Sea at Taiwan Strait. Ngunit hindi lang sa dami ng barko bumabawi ang China. Mas kapansin-pansin ay ang kalidad ng kanilang mga kakagamitan sa digmaan. Isa sa mga pinakakakaibang pag-unlad ay ang pagsulpot ng mga makabagong missile system na sadyang idinisenyo upang patumbahin ng mga US aircraft carriers. Ang YJ-21, isang hypersonic missile na may bilis na hanggang 10 beses ng bilis ng tunog, ay isa sa mga tinaguriang carrier killer. Kaya nitong tamaan ang gumagalaw na target nang hindi ito agad namamalayan ng radar systems ng kalaban. Kasama rin dito ang DF-21D at DF-26, dalawang long-range ballistic missiles na may kakayahang tamaan ang mga target sa layong lampas 1,000 at 500 milya. Hindi lamang layunin ng mga armas na ito ang basta't makapinsala. Layunin nitong lubusang ilubog ang buong barko sa dagat. Habang ang missiles ay isang matinding banta mula sa lupa at dagat, hindi rin dapat baliwalain ang kapangyarihang lumilipad mula sa himpapawid. Ang China ay mayroong H-6 bombers, mga eroplanong may kakayahang lumipad sa malalayong distansya habang kargado ng mga ballistic missiles tulad ng KD-21. Ang mga bombers na ito ay kayang magpalipad ng missile habang nasa ere, mula sa isang stand-off range o ligtas na distansya, na lalong nagpapahirap sa mga US ships na makaramdam o makadetect ng incoming na atake. Ang ganitong uri ng armas ay nagbibigay ng flexibility at element of surprise sa kampanya ng China kung sakaling magkaroon ng full-scale conflict sa dagat. Ngunit ang pinakamapanganib na aspeto marahil ng modernong doktrina ng Chinese military ay ang paggamit nito ng tinatawag na swarm tactics, isang sabay-sabay at sabog na pag-atake gamit ang iba't ibang klase ng teknolohiya. Isang karaniwang senaryo ang sabayang pagpapalipad ng drones, pagpapakawala ng cruise missiles, at pagpapalubog ng torpedoes mula sa stealth submarines na halos hindi makita ng radar. Layunin ng ganitong taktika na malito, malampasan, at mapuno ang depensang elektroniko ng isang carrier strike group ng Estados Unidos. Sa dami at bilis ng ataking sabay-sabay, kahit gaano kalakas ang depensang teknikal ng Amerika, posibleng may makalusot pa ring isa o higit pang missile na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa isang aircraft carrier. Bukod pa rito, may isa pang uri ng armas ang China na hindi agad makikita sa ibabaw ng tubig, sa ere o sa mapa. Ito ay ang kanilang cyber warfare capability. Ang cyber division ng Chinese military ay isang armadong unit na ang misyon ay sirain ang kakayahan ng kalaban bago pa man ito makaputok ng kahit isang bala. Sa pamamagitan ng jamming, GPS spoofing, at electronic disruption, kayang bulagin ng China ang radar systems, sirain ang komunikasyon sa pagitan ng mga barko, at magdulot ng kalituhan sa command chains ng kalaban. Ayon sa mga analysts, kahit 30 segundo lang na pagkaparalisa ng radar system ng isang carrier group ay sapat na para makalusot ang isang missile at tamaan ang target. Kapansin-pansin na ang estratehiya ng China ay hindi nakasentro sa pantay na labanan, kundi sa mabilis, sabay-sabay, at teknolohikal na paglamon ng kalaban. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng first punch, kundi sa pagtiyak na ang unang suntok ay sapat na upang ibagsak ang buong sistema ng depensa ng kalaban.
Hindi ito kwento ng makalumang naval battle gaya ng mga labanan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay isang high-tech, precision-oriented, multi-domain warfare kung saan ang laban ay nagsisimula sa satellite signals, tumatawid sa cyberspace, at tumatama sa mismong hull ng barko sa ilalim ng ulan ng mga missiles. Sa harap ng lahat ng ito, malinaw ang mensahe ng Beijing. Kung sakaling magkainitan, handa itong magpakawala ng lakas na hindi kayang baliwalain. Ang mabilis na paglawak ng kakayahan ng China ay hindi na spekulasyon, kundi aktwal na realidad na dapat paghandaan ng buong rehiyon. Habang ang mga barko ng US at China ay patuloy na nagkakabuntuan sa makikitid na tubig ng South China Sea. Isang maling kilos, isang rogue missile, o isang sablay na signal lamang ang maaaring magsindi ng apoy na hindi na madaling apulahin. Sa likod ng imahe ng isang dambuhalang aircraft carrier na palutang-lutang sa dagat ay ang tunay na lakas ng Estados Unidos, ang buong Carrier Strike Group. Hindi ito simpleng barko lamang, kundi isang buong armada na parang gumagalaw na lungsod ng digmaan. Binubuo ito ng isang aircraft carrier na nagsisilbing pangunahing plataporma ng operasyon. Sinasamahan ng mga guided missile destroyers, cruisers na may kakayahang maglunsad ng iba't ibang uri ng armas, mga attack submarines na palihim na nagmamanman sa ilalim ng dagat, at syempre, daan-daang mga fighter jets na laging handang pumailan lang sa ere anumang oras. Isang mobile fortress na kayang umatake at dumepensa sa kahit anong direksyon, sa lupa, sa himpapawid, o sa ilalim ng dagat. Ang pinakamahalagang sistema na nagsisilbing utak ng buong strike group ay walang iba kundi ang Aegis Combat System. Isa itong high-tech radar at missile defense network na kayang mag-track ng mahigit 100 target ng sabay-sabay. Sa loob lamang ng ilang segundo, kaya nitong tukuyin kung aling banta ang dapat unahin, anong uri ng armas ang kailangan para dito, at saan ito dapat tamaan. Habang ang mga sundalo ay maaaring nag-aalangan o nag-aalanganin, ang Aegis ay kumikilo sa bilis na hindi na kayang sabayan ng kahit sinong tao. Kapag may papalapit na missile sa bilis ng 5 beses ng bilis ng tunog, ang Aegis ay naglalabas na ng solusyon bago pa man matapos kumurap ang isang tao. Hindi rin basta-basta ang mga armas na dala ng strike group. Bawat klase ng banta ay may nakalaan ng tugon. Para sa mga kaaway na nasa ere, naroon ang SM-2 missiles, mga air defense missiles na may malawak na saklaw at matuli ng lipad. Para naman sa mas mapanganib na cruise missiles at ballistic missiles, ginagamit ang mas advanced na SM-6 na may kakayahang pumaloob sa iba't ibang domain ng labanan. At kung sakaling masyadong malapit na ang kalaban, naroon ang ESSM o Evolved Sea Sparrow Missiles, na ang layunin ay pumatay agad ng mga target na nasa maikling distansya, lalo na yung mga sumusubok na sumuot sa panlabas na layer ng depensa. Ngunit sa kabila ng kahusayan ng missile defense systems, may pagkakataong may makakalusot, lalo na kung sabay-sabay ang pag-atake, gaya ng swarm tactics na ginagamit ng China. Para sa ganitong sitwasyon, nariyan ang Phalanx CIWS o ang Close-in Weapon System, na mas kilala bilang Gatling gun ng barko. Isa itong high-speed, radar-guided na baril na bumubuga ng 4,500 bala kada minuto. Literal na pader ng tingga ang binubuo nito para lamang durugin ang kahit anong missile na magtatangkang sumayad sa ibabaw ng carrier. Ang tunog nito, ayon sa mga saksi, ay parang isang chainsaw na pinagsama sa hampas ng bagyo. Isang hudyat na ito na ang huling linya ng depensa. Habang ang laban ay nangyayari sa ere at ibabaw ng tubig, tahimik ngunit mapanganib din ang kilos sa ilalim ng dagat. Sa bawat paglalayag ng Carrier Strike Group, may palaging kasamang Virginia-class attack submarine, isang nuklear na submarino na may kakayahang manatiling tago at tahimik habang minamatyagan ang paligid. Ang misyon nito ay simple ngunit kritikal.
tiyaking walang kalaban na submarino ang makalapit sa grupo. Kapag may namataang banta sa ilalim ng dagat, ito ang unang gagalaw at malamang ito rin ang huling makikita ng Chinese submarine bago ito tamaan ng torpedo. Bukod sa depensa, ginagamit din ang mga submarinong ito para sa reconnaissance, electronic warfare, at paminsan-minsan ay pang-atake rin kung kinakailangan. Ang lahat ng elementong ito ay hindi gumagana ng kanya-kanya. Isa silang bahagi ng isang coordinated and integrated system of warfighting. Kapag may nagbanta, bawat bahagi ng strike group ay may partikular na tungkulin. Ang destroyers ay maniniktik at lalaban, ang cruiser ay magiging command relay. Ang carrier ay magpapalipad ng mga fighter jets. Ang submarino ay huhuli sa ilalim. At ang radar system ay magbibigay babala. Walang espasyo para sa pagdududa. Sa mga larong ito ng mataas na tensyon, ang tagumpay ay nakasalalay hindi lamang sa bilis ng reaksyon, kundi sa katumpakan ng bawat hakbang. Ang layunin ng Estados Unidos ay hindi lamang protektahan ang kanilang mga barko, kundi ipakita na hindi sila madaling pasukuin. Ang pagkakaroon ng carrier strike group sa isang lugar, gaya ng South China Sea, ay isang pahayag. Narito kami at handa kami. Kaya kung sakaling may isang bansang magpasya na subukan ng lakas ng Amerika, dapat din nitong isaalang-alang ang katotohanan ito. Sa bawat missile na kanilang ipapadala, may katumbas itong daan-daang kilo ng pamatay na tugon mula sa isang armadang hindi lang nabubuhay sa digmaan, kundi sanay dito. Ang layunin ng Estados Unidos ay hindi lamang protektahan ang kanilang mga barko, kundi ipakita na hindi sila madaling pasukuin. Ang pagkakaroon ng carrier strike group sa isang lugar, gaya ng South China Sea, ay isang pahayag. Narito kami at handa kami. Kaya kung sakaling may isang bansang magpasya na subukan ng lakas ng Amerika, dapat din nitong isaalang-alang ang katotohanan ito. Sa bawat missile na kanilang ipapadala, may katumbas itong daan-daang kilo ng pamatay na tugon mula sa isang armadang hindi lang nabubuhay sa digmaan, kundi sanay dito. Ngunit hindi dito nagtatapos ang laban. Sa panahon ngayon, ang giyera ay hindi lang nangyayari sa lupa, sa dagat, o sa ere. Nangyayari rin ito sa digital na mundo. Sa ilalim ng US Cyber Command, agad ding gaganti ang Amerika sa pamamagitan ng cyber warfare. Sa loob ng ilang segundo, pwedeng maganap ang GPS spoofing na magpapagulo sa targeting systems ng China. Pwedeng i-jam ang communications at i-hack ang command networks ng Chinese missile systems. Ang layunin, hindi lang pigilan ang susunod na atake, kundi lituhin ang buong command structure ng Beijing. At sa ganitong laban, ang katahimikan ng kalaban ay maaaring senyales na nawalan na sila ng kontrol. Isang silent warfare na maaaring makasira sa buong operational capability ng isang bansa nang hindi nagpapakawala ng kahit isang bomba. Habang tumitindi ang tensyon, ang epekto nito ay hindi na lang limitado sa dalawang bansang sangkot. Japan, bilang host ng maraming US military bases, ay agad na papasok sa isang heightened alert. Maglalabas ito ng mga Patriot missile batteries, magpapalipad ng mga eroplano, at magpaposisyon ng mga Aegis-equipped destroyers sa silangan. South Korea, na palaging nasa gitna ng tensyon dahil sa North Korea, ay malalagay din sa alanganin, lalo na kung sakaling pumasok ang China sa agresibong pakikipag-ugnayan sa Pyongyang. Ang Australia, bagamat malayo sa sentro ng kaguluhan, ay isang matibay na kaalyado ng Amerika at may kakayahang magpadala ng surveillance at air support. Hindi rin ligtas ang Taiwan na pinakanilalapitan ng China sa issue ng soberenya at posibleng mapilitang maghanda para sa direktang opensiba. At syempre, naroroon ang Pilipinas na kamakailan lamang ay nagbukas muli ng mga base nito para sa mga puwersa ng US, kabilang na ang mga lugar malapit sa West Philippine Sea. Kapag tumindi ang kaguluhan, pwedeng magsimula ang joint patrols, combat air cover,
at strategic deployment ng puwersa sa ating teritoryo. Hindi rin maliligtas ang mundo ng ekonomiya sa epekto ng kaguluhang ito. Kapag may isang missile na tumama sa isang aircraft carrier, ang epekto nito ay parabang lindol sa pandaigdigang merkado. Ang South China Sea ay isa sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa buong mundo, kung saan dumadaan ang halos $1 trillion na halaga ng kalakal taon-taon. Kapag naparalisa ito, apektado agad ang presyo ng langis dahil hindi makakabiyahe ang mga oil tankers mula sa Middle East patungong East Asia. Babagsak ang mga stock market mula Beijing hanggang New York. Magkakaroon ng panic buying, supply chain collapse, at inflation na hindi lang lokal kundi global ang epekto. At hindi lang ito usapin ng ekonomiya, kundi ng seguridad at kaayusan sa pangkalahatan. Ang isang missile strike ay maaaring pagmulan ng gutom, kaguluhan, at pag-urong ng pandaigdigang produksyon. Ang nakakatakot dito ay hindi lang ang lakas ng mga armas, kundi ang bilis ng mga pangyayari. Isang maling akala, isang impulsibong utos, isang missile na tumama sa maling barko. Lahat ng ito ay pwedeng magbunsod ng malawakang digmaan, hindi lamang sa pagitan ng dalawang bansa kundi sa buong rehiyon, at marahil sa buong mundo. Sa harap ng ganitong posibilidad, mahalaga ang maingat at matinong diplomasya. Ngunit kung magsimula na ang pagpapakawala ng mga armas, wala nang madaling paraan para umatras. Ang tanong na bumabalot ngayon sa isip ng lahat ay ito. Sa gitna ng tensyon, sino ang unang kikilos at sino ang handang humakbang pabalik bago maging huli ang lahat?